Magandang araw, ito po si Rene Bay. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan itong tungkol kay Ombudsman Crispin Remulla. Mga ilang araw na hindi nagpakita si Crispin Remulla, lumilitaw tong balita na sinugo daw sa ospital. At alam mo natin ang daming bilang isang Kristiyano, bilang isang Roman Catholic, sa totoo lang hindi naman tayo masaya na may masamang mangyari sa isang tao. Hindi naman natin ipagdadasal na may masamang mangyari. Pero ganun pa man, karamihan kasi yung mga tao tinatandaan yung mga ginagawa nila. Yun lang talaga ang dahilan na para medyo makaganti yung mga tao na medyo sumusuporta doon kay Tatay Digong. Ano bang ginawa nila ni Tatay Digong noong hinuli nila, sinundo nila sa eroplano at agad-agad nilang kinarga din sa eroplano para dadalhin doon sa Netherlands. Kaya yung mga tao galit talaga sa pangyayari na gano'n. Alam mo natin sa time na yon, sino ang DOJ Secretary, 'di ba siya sa panahon na yon na hinuli si Tatay Digong. Parang March 11 ata yon. Oh. At sa dami-daming sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, mag-expect ka ba na ang mga tao masasayahan sa halimbawa yun ang mangyayari sa'yo? Dasal pa nga ng mga tao, mas malala pa doon ang gusto. Bilang isang Kristiyano, bilang isang may puso, dapat sana hindi yun ginagawa ng mga tao. Pero sa bugso ng damdamin, nagagalit. Dito natin makikita mga kababayan na kahit sabihin nila na ang mga Duterte mahina na, wala nang sumusuporta. Pero makita natin yung namahinga na isang congressman na sa time na inimbita si Tatay Digong doon sa Kamara, inimbestigahan nila sa Quadcom nila, ano ginagawa nila, yun, di ba, binakita din ng mga tao. Wala naman lang sinasabi ang mga tao, walang comment. Emosyon lang pinakita, tumatawa lang. O isang tawa lang. Diyan natin makikita mga kababayan na sa ganun na lang na pamamaraan para ang mga tayong sumusuporta kay PRRD, idaan na lang natin sa tawa. Wala naman tayong magagawa. Sila naman ang andyan sa kapangyarihan. Kahit papaano, at least man lang sa ganung paraan, tayo makaganti. Yung lang, katiting na lang yun yung nararamdaman nila kumpara doon sa nararamdaman ngayon sa sa tao na pinadala nila doon sa ibang bansa. Tingnan mo, lumipas na yung Pasko. Before Pasko, lumipas yung araw ng mga patay. Alam mo natin kung gaano kamahal ni Tatay Digong ang kanyang mga magulang. Kitang-kita dati, nung siya ay presidente pa, na every araw ng mga patay, magpunta talaga doon sa libingan, mag-stay siya doon. Kahit yun naman ang tradisyon natin, di ba? Anong ginagawa ng Administrasyong Marcos sa araw ng patay? Siya bumisita doon sa pungtod sa tatay niya na si PRRD ang nagpapalibing. Di ba? Hindi lang niya naisip.
Bakit kaya napunta na doon yung tatay niya sa libingan ng mga bayani? Sino kayang nagpadala doon? Hindi na naisip. Yun ang nasa isip namin na bilang suporta kay Tatay Digong. Dumating ang Pasko, ang saya-saya nila. Yung mga taong nagdakip, nagkidnap, nagdala kay Tatay Digong papunta doon sa dahig, enjoy sila sa kanilang pamilya, kasama kanilang anak, apo, buong pamilya. Sama-sama sila. Pero yung tao na isang beses sa buhay niya, ginawa niyang alila ang sarili niya para mapagsilbihan ang Pilipino. Anong ginawa nila? Pinakulong doon. Wala pang matibay na kaso, pinahintay pa yung kaso, kinulong na. Di ba? Kaya unti-unti lang, hindi kami nagmamadali. Yun lang pangarap namin, na yung mga taong umaalipusta kay dating Pangulong Duterte, yun lang dasal namin. Hindi naman kami gusto na may masamang mangyari sa inyo. Pero alam mo natin, tayo lahat ay doon papunta. Kung matapos yung mga tao, mahuli lang si Tatay Digong, mauna lang sila. Yun ang dasal namin. Kaya yung nangyari ngayon ni Rimulya, sabi ng iba na fake news daw dahil may nagpakalat na sinugo daw sa ospital. Sabi daw ng kapatid ni John Vic, nag-golf lang pala. Mas mabuti yung nag-golf lang pala, buhay pa pala. Kaya sabi niya, kaya siya ay gumagaling dahil marami pa siyang gusto niyang gawin sa kanyang trabaho. Yun, alam mo po mga kababayan, kung anong mga karamdaman sa ating katawan, yun po ay kasalanan. Tayo mismo umaabuso, kaya naniningil ang ating katawan. Minsan nga, yung inaabuso natin ng ating sarili, kumakain nga sobrang tamis, kumakain sobrang alat, kumakain ka ng mamantika, makasisira din ang katawan. Pero higit sa lahat, yung karma talaga. Yung may inaapakan ka na dati kaibigan mo, nung sa katagalan, pinahamak mo. Matindi yun, di ba? Tulad lang kay yung bago lang pumanaw, isang congressman, hindi ko lang pangalanan, baka masaktan yung kamag-anak, alam na ho natin. Wala naman tayong sinasabi. Daming mga post doon sa social media. Bawat dumadaan sa page ko, pag makita ko, tumatawa ako. Wala akong sinasabi. Hindi naman ako masaya na napahamak siya. So masaya lang kami dahil namahinga na sila. Hindi na sila pwede masaktan. Hindi na sila pwede mapapagod. Hindi na sila pwede magpupuyat. O di, malaking kaginhawaan na yun sa sarili nila, di ba? At doon na sila sa itaas. Hindi lang natin masigurado kung nasa kanan ba o nasa kaliwa o nasa sentro ba. Hindi na lang natin alam kung saan sila papunta. Tayong lahat naman ay papunta dyan, pero at least isang beses lang tayo dumaan sa mundong ito. At least maiiwan tayo yung magagandang bagay na ginagawa natin. Hindi yung maganda lang para sa tingin, maganda lang para sa pabor. At least magiging tao ka. Maraming mga tao na pumanaw. Kahit sabihin pa itong mga
Iba pa nga, doon pa mismo natatapos ang buhay nila sa paggawa nila ng krimen. Pero yung nawala na, namatay na, walang ibang sinasabi yung mga kamag-anak, kabarkada, o sinong nakakilala, ang bata pa niyan, ang bait-bait niyan. Yun ang mga magandang alaala. Pero sa ginawa ninyo kay Tatay Digong, naku po, kahit anong depensa ninyo sa sarili niyo, anong pakita ninyo na maganda yung ginagawa ninyo, sinasabi lang, pero yung mga tao, hindi naman kailangan ang mga tao na i-please ninyo. Hindi na kailangan ng mga tao na gumagawa kayo ng kabutihan sa harapan nila na mapasaya kayo. Ang gusto lang ng mga tao, fair. Fair lang. Yun ang gusto namin. Tulad ng nangyari kay Tatay Digong. Pag fair lang sana ang gobyerno natin. May hustisya man tayo dito sa Pilipinas. Sa panahon na yun na hinuli si Tatay Digong, sino bang Secretary of Justice? Diba? Tapos bakit pinahintulutan? Gumagana naman ang hustisya natin dito. Porkit ba ICC, para nang lumuluhod na tayong ang Pilipinas, ICC, ibang bansa na yun, matindi yun. Hindi ba alam? Binibinta ang integridad natin ng mga Pilipino. Ako nga, sa utak ko lang, ganito lang ang naabot ko. Secondary education lang. Pero kahit pa paano, pag ako magdepensa sa pamilya ko, kahit sino pang mga dayuhan dyan, susugal ko yung buhay ko, hindi ko ipapadambot yung kadugo ko. Kahit pa sabihin ko na kalaban ko yon, kaaway ko yon, Pilipino, iba ng labanan eh. Kaya ang pagiging traidor na sa dugo talaga ng Pilipino, napakarami, dahil dati pa, sa paggira ng Hapon at saka Amerikano, dito naggira sa Pilipinas. Matatawa lang yung mga Japanese dahil yung mga guerrilla ng mga Pilipino, pagkakalam nila, kumakampi sa Amerikano, hinahunting sa mga Hapon. Tapos ito ng mga sidekick ng mga Hapon, Pilipino rin. Yun rin na magtuturo ng mga kapwa ni Pilipino, ituturo din. Di matatawa yung Hapon, sabi na puntunto Pilipino. Pilipino tago, Pilipino turo. Ayun. Ito ang nangyari ngayon sa ating bansa. Okay lang sana kung ordinaryong Pilipino ka, masusuhulan, pero yung humawak ka ng isang posisyon sa Pilipinas tapos magaling ka pa sa batas, tapos yun pa ang ginagawa mo. Pambira naman. Huwag sana ganon. May pagkakataon pa, pwede pang baguhin na kaya may kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Pwede pang baguhin natin. Hindi na uulitin, baguhin na lang. Ang tao marunong magpatawad. Hindi ibig sabihin na porket pinapatawad ka na, nakakalimutan na yung kasalanan mo. Mayroon pa rin. Pinapatawad ka lang. Ang gusto lang ng mga tao, huwag mo nang ulitin, huwag mo nang gawin ulit. Yun lang. Ito po si Reddy Y. Salamat and see you next time.